Morning everyone, tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 02 December 2023, Saturday. Ang bilis ng araw, no? Saturday na agad. Nandito na tayo sa aklat ng unang kronika, chapter 25. Ang mga awit sa templo. Unang Kronika, chapter 25, verse 1. Pinili ni David at ng mga pinuno ng mga Levita ang mga anak nina Asaph, Heman at Jeduthun upang manguna sa pagsamba. Tungkulin nilang magpahayag ng salita ng Diyos sa saliw ng lira, alpa at pumpyang. Ito ang listahan ng kanilang mga pangalan at ang kani-kanilang tungkulin. Verse 2. Sina Zakur, Jose, Netanias at Asarela. Sila ay pinangungunahan ni Asaph na kanilang ama sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ilalim ng pamamahala ng hari. Verse 3, sina Gedalias, Zeri, Jesias, Hashabias, Matitias at Simi ay pinangunahan ng ama nilang si Jeduthun sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ng may pagpupuri at pasasalamat kay Yahweh sa saliw ng lira. Verse 4, sina Bukias, Matanias, Yushiel, Sebuel, Jerimoth, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Izer, Josbikasa, Maluti, Hoter at Mahaziyot. Verse 5 ay mga anak ni Heman na propeta ng hari. 14 na lalaki at 3 babae ang mga ito ang itinalaga ng Diyos kay Heman upang tumugtog ng tambuli. Verse 6, ang kanilang ama ang namahala sa kanilang pag-awit sa templo ni Yahweh, gayon din sa pagtugtog ng pumpyang, alpa at lira. Sina Asaph, Jeduthun at Heman na namamahala sa kanilang mga anak ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Verse 7, ang bilang ng mga ito kasama na ang iba pa nilang mga kamag-anak na pawang nagsanay sa pag-awit kay Yahweh ay 288. Kumbaga sa choir pa lang yan guys 288 na. Imagine niyo gaano kalaki yung templo ni Solomon na ginawa, no? Okay, verse 8. Sama-sama silang nagpalabunutan para malaman ang kanilang tungkulin, bata at matanda, guro at mag-aaral. Verse 9 to 31. Ang 288 na ito ay hinati ayon sa kanilang sambahayan sa 24 na pangkat na tig-12. Ang bawat isa ay pinamalaan ng isang pinuno. Ito ang pagkakasunod-sunod nila ayon sa kanilang tungkulin. Una, si Jose sa sambahayan ni Asaph. Ikalawa, si Gedalia. Ikatlo, si Zukor. Ikaapat, si Zeri. Ikalima, si Netanias. Ika-6, si Bukias. Ika-7, si Azarel. Ika-8, si Jesias. Ika-9, si Matanias. Ika-10, si Sime. Ika-11, si Yushiel. Ika-12, si Hashabias. Ika-13, si Sebuel. Pang-14 guys, si Matatias. Pang-15 si Jerimoth, pang-16 si Hananias, pang-17 si Josbikasa, pang-18 si Honani, pang-19 si Maluti, pang-20 si Eliata, pang-21 si Hoter, 22 si in English na hirap na kasi mag-Tagalog. Pag numbers guys, mahirap i-Tagalog. Okay, pang-22 si Gildalti. Pero pag i-Tagalog mo yan, 22. So, English na. Pang-22 is Gidalti. Pang-23 is Mahaziyot. At pang-24 si Romamti Izer. Aklat ng unang kronika, chapter 26, ang mga bantay sa pinto ng templo. Yung mga binanggit guys, puro pa lang yun, mga awit pa lang yun. Okay, dito na tayo sa chapter 26.
Verse 1, ito naman ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto ng templo sa angkan ni Korah ay si Meselemias na anak ni Korah, buhat sa pamilya ni Asaph. Verse 2, ang pito niyang anak ay si Zacarias na siyang panganay, kasunod sina Jediael, Zebadias, Jatniel. Verse 3, Elam, Jehohanan at Eliohanai. Verse 4, pinagpala ng Diyos si Obed-Edom, binigyan siya ng 8 anak na lalaki. Si Simayas na panganay, kasunod sina Jehozabad, Sakar, Nathaniel. Verse 5, Aniel, Isakar at Piolitai. Verse 6, si Sibayas ay may mga anak na naging pinuno ng kanilang sambahayan sapagkat sila'y mahuhusay at bihasa. Ang pangkat na mga ito'y binubuo. Verse 7, nina Otni, Rifael, Obed, Elzabad at ang 2 pa niyang anak na matatapang din, sina Eliho at si Makias. Verse 8, ang mga anak at apo ni Obed-Edom na pawang may kakayahang maglingkod ay 62. Verse 9, 18 naman ang mga kamag-anak na pinamumunuan ni Meselemias at pawang matatapang din. Verse 10, kabilang din ang pangkat ni Hosa. Guys, pakisundan na ako ng basa. Verse 10, kabilang din ang pangkat ni Hosa mula sa angkan ni Merari na binabuo ng kanyang mga anak. Si Simri, bagamat hindi panganay, ay ginawang pinuno ng sambahayan ng kanyang ama. Verse 11, kasama rin ang iba pang mga anak. Verse 11 guys, kasama rin ng iba pang mga anak niyang sina Helkias, Tibalias at Zacarias, 13 ang mga anak at kamag-anak ni Hosa. Verse 12, ang mga pangkat na ito ng mga bantay pinto sa pangunguna ng pinuno ng kanilang sambahayan ay may kanya-kanyang pananagutan sa paglilingkod sa templo ni Yahweh gaya ng kanilang mga kamag-anak. Verse 13, nagpalabunutan sila ayon sa kanilang sambahayan para malaman kung aling pinto ang kanilang babantayan. Verse 14, ang pinto sa silangan ay napunta kay Selemias at ang gawing hilaga ay sa anak niyang si Zacarias, isang mahusay na tagapayo. Verse 15, kay Obed-Edom napunta ang gawing timog at sa kanyang mga anak naman ang mga bodega. Verse 16, ang pinto sa kanluran at ang pinto sa salikit sa daang paakyat ay napunta kay Nasukim at Hosa, may kanya-kanyang takdang oras ang kanilang pagbabantay. Verse 17, sa gawing silangan 6 ang bantay araw-araw, sa hilaga at timog ay 3 at 2 naman sa bodega. Verse 18, sa malaking gusali sa gawing kanluran 4 sa labas at 2 sa loob. Verse 19, ito ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto mula sa mga angkan ni Korah at Merari. Imagine niyo guys, ilang pintuan yung templo. Ang inano ko lang, 'di ba ang pinagawa na templo ni Father God King Solomon. Pero bago naging hari si King Solomon, 'di ba patay na si King David? Pero bakit ito pinili ni David? Ibig sabihin, planning pa lang ba ito? Plano pa lang? Kasi nakalagay sa verse 25 guys, pinili ni David. Pero ang alam ko kasi, ang nagpatay ng templo is si King Solomon. Okay, dito na tayo sa ibang tungkulin sa templo. Unang Kronika chapter 26 verse 20. Kayo rin guys, imagine niyo rin habang nagbabasa kayo, imagine niyo rin. Ako ini-imagine ko kasi habang binabasa ko, kaya marami akong tinatanong kung planning pa lang ba ito or ano, kasi ang alam ko ang magpapatayo ang gusto ni Father God na magtayo ng kanyang templo is yung anak ni David. So si King Solomon yung sumunod sa kanya. Ibang tungkulin sa templo o na aklat
Aklat ng Unang Kronika, chapter 26, verse 20, ang mga Levita sa pangunguna ni Ahiyas ang namahala sa kabangyaman ng templo at sa budigan ng mga kaloob sa Diyos. Verse 21, si Ladan na isa sa mga anak ni Gershon ay ninuno ng maraming angkan, kasama na ang pamilya ng kanyang anak na si Jehiel. Verse 22, ang mga pinuno ng pangkat ni Jehiel ay ang kanyang mga anak na sina Zitam at Joel. Sila ang namahala sa mga kabangyaman ng templo. Verse 23, ang mga Amramita, Asharita, Hebronita at Uzielita ay binigyan din ng tungkulin. Verse 24, si Zebul na anak ni Gershon at apo ni Moises ang siyang binunong namahala sa mga kabangyaman. Verse 25, sa angkan ni Eliezer ang namahala ay ang mga anak niyang sina Rehabias, Jesias, Joram, Sikri at Selomit. Verse 26, si Selomit at ang kanyang mga kamag-anak ang namahala sa budiga ng mga kaloob na inialay ni Haring David na mga pinuno ng sambahayan at ng mga pinuno ng hukbo. Verse 27, buhat sa mga nasamsam sa pakikidigma, naglalaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga sa templo ni Yahweh. Verse 28, at lahat ng kaloob na inialay ni Propeta Samuel ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner at ni Joab na anak ni Zeruias ay inilagay sa pangangalaga ni Selomit at ng kanyang mga kamag-anak. Ang mga tungkulin sa iba pang Levita, Unang Kronika chapter 26 verse 29, mula naman sa angkan ni Asher, si Kinanias at ang kanyang mga anak ang inilagay ng mga tagapagtala at mga hukom. Verse 30, sa sambahayan ni Hebron, si Hashabias at ang kanyang mga kamag-anak na may at ang kanyang mga kamag-anak na may bilang na 1,700 na pawang mahuhusay ang nangangalaga sa bansang Israel sa gawing kanluran ng Jordan. Sila ang namamahala sa gawain ukol kay Yahweh at ang naglingkod sa hari ay 1,700. Verse 31, ayon sa talaan ng angkan ni Hebron, si Jerias yan guys. Si Jerias ang kanilang pinuno noong ika-40 taon ng paghahari ni David. Sinaliksik ang kasaysayan ng angkan ni Hebron at natuklasan na si Jozer ng Gailid ay may mga lalaking may pambihirang kakayahan. Verse 32, pumili si Haring David ng 2,700 mga pinuno ng sambahayan at pawang mauhusay mula sa kamag-anak ni Jerias upang mamahala sa lipi ni Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases. Sila ang pinamahala ni David sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos at sa hari. Bukas na itong chapter 27 guys, ang organisasyong civil at militar. So, nung araw pa lang talaga, sobrang organisado na yung kung sino yung mamamahala sa templo, kung sino yung mga awit. So, nung panahon pa lang ni David, mayroon ng mga nakatalaga. Bye everyone. God bless.